Kakabalik pa lang ng NBA season. Meron agad nakakaaway itong si Kevin Durant na fan mula sa Dallas Mavericks. So kakapasok pa lang niya kasi sa court, meron kasing isang fan na nagsabi ng hindi maganda sa kanya. Kinumpronta agad yun ni Kevin Durant dahil nga hindi niya nagustuhan yung sinabi. Agad naman tinanong si KD ng security kung gusto niya bang paalisin yung mga fans na kinumpronta niya. Pero ang sinabi doon ni KD, huwag. Kasi nga, naging headline dati yung katulad ng kay Luka sa game din versus Suns na meron siyang isang fan na pinaalis. So base kasi yon sa report dati, naging mainit yung mata ng media dito kay Luka dahil nga sa insidente na yon. At parang ayaw din mangyari ni Kevin Durant sa kanya. Meron kasing rivalry talaga yung Suns at Mavericks kahit yung mga fans nila. Mukhang maganda rin kasi yung gising ngayon ni Kyrie. Mula kasi sa 8-0 run ng Suns, si Kyrie ang nagsimula ng offense para sa Dallas. 13 points siya sa first quarter at natapos yun 33-32 para sa Phoenix. Nung second quarter naman, si Luka umiscore ng 14 points. Lamang pa nun ng Suns first half 63-60. Doon naman nakalamang sa third quarter ang Dallas mula sa back-to-back 3-point shot ni Luka. Either kasi magi-start si Luka or si Kyrie sa scoring. Natapos yung third 96-91 mula sa 8 points si Kyrie at 9 points si Luka. Nung fourth quarter, doon na nagkaroon ng run na 24-17 ng Dallas para makalamang sila 120-108, may 2 minuto pang natitira. Sinubukan pa ng Suns na humabol kaso kontrolado na kasi ng Dallas yung game kung saan natapos yun sa 123-113. Si Luka merong 41 points, 9 rebounds at 11 assists. Mukhang ayaw niya mag triple-double kasi nung mga nakaraang game either kulang siya ng isang assist or kulang siya ng isang rebound sa stats niya. Si Kyrie naman 29 points, 5 rebounds at 3 assists. Yung isa naman kanina nakakaiba, nung pinasa ni Luka yung bola sa referee, tinawagan siya ng technical nun. Kasi di umano, hard pass yung ginawa ni Luka sa referee kaya tumawag. Yung sinabi pa ni Reggie Miller, pasalamat na lang si Luka, hindi siya ineject ng referee. Humingi naman agad ng dispensa si Luka nun. Based kasi sa mga referee, unsportsmanlike tactics yung ginawa ni Luka na ang lumabas, binato niya ng bola yung referee. Prior pa lang nung third quarter, nagrereklamo na si Luka. So hindi ko lang sigurado kung tama tong stats na to. Pero si Luka meron ng 12 technicals. Kung isasama yung ngayong game, 30 na. May 3 na lang si Luka bago masuspend. Meron pang isang inalis dyan ng NBA na technical. Ngayong season yun. Ang Dallas ngayon ang hottest team sa West. Meron silang 7-game winning streak, 8-2 record sa last 10 games na mukhang panalo ang Dallas sa naging trade nila noong nakaraan. Dahil nga nakuha nila si PJ Washington na meron 12 points, 6 rebounds, 1 steal at 2 blocks versus Suns. May total siyang average na almost 9 points at 5 rebounds per game sa loob ng 4 na games dito sa Dallas. Si Daniel Gafford naman yung isa din sa mga nakuha ng Dallas sa trade na paboritong i-posterize ni Kevin Durant. Sa game versus Suns meron siyang 4 points at 5 rebounds. Sa last 3 games nitong si Daniel Gafford dito sa Dallas, nag-a-average siya ng 15 points, 12 rebounds at 2 blocks per game. Ito yung papasok ng game nila versus Phoenix Suns. Ang Dallas kasi ang problema nila dati, interior at perimeter defense. Meron na silang nakuhang pamalit dun. Meron silang Daniel Gafford at Derek Lively sa loob ng paint, sa perimeter naman andun si PJ Washington. Base kasi kay Coach Jason Kidd, para manalo ang team niya, kailangan nilang umiscore ng 120 hanggang 130 points. Sila ang number 3 team sa offense sa West. Sila din ang ikalimang worst defensive team sa West. Sa last 7 games ng Dallas, nasa 122 points per game sila. Isang beses lang silang lumagpas ng nasa 130 points. Sa 7 panalo na yun ng Dallas, kung lumagpas man sila ng 120 points, at least 2 to 3 points lang yun. Hindi katulad dati, nabibihira mo makita yung Dallas na manalo na nasa below 120 points sila.